So mga tet kuya, nag-iisip na po akong bumitiw rin sa laban na ito. Dahil I have to tell you the truth na sumama ang loob ko. Ganito rin naman po ang sentiments ng EDSA Friday group. Okay? Sumama ang loob nila kasi finally, everything is clear na Pebbles has nag-give up na po talaga siya. Okay? Meron siyang bagong post ngayon at babasahin ko sa inyo ha. Kanina lang, 4 hours ago. So Miss Pebbles, pasensya ka na kung masasaktan ka sa mga sasabihin ko, pero I'll make sure na hindi ako masyadong babanat sa'yo, tayo naman ay magkaibigan, pero hindi mo masisisi ang ibang tao, lalo't hindi mo naging kaibigan, di ba? Na magagalit sa ginawa mo. In fact, nabawasan na nga yung followers niya eh. From here, nakikita ko mga tatkuya na 42,000. 46,000 to nung huli kong tiningnan, 42 na lang. So hindi ko kayo masisisi kung bakit, 'di ba? At umayaw na kayo dahil nga ayaw niyo ng ganito, right? Ayaw niyo ng AC/DC, whatever ang tawag diyan. Hindi consistent. Tsaka delikado ako nang magsasabi sa inyo mga at kuya, delikado. Kung siya'y magbabalik loob sa mag-asawa, bago siya i-welcome yan, maraming kondisyones. Baka malay nyo, ang kapalit nito ay siya ang gawing attack dog laban kay Miss Maharlika. Lalo't marami siyang alam about Miss Maharlika, di ba? O ibulgar mo na ang lahat mo ng lalalaman mo kung gusto mo magtiwala kami sa'yo. Magagamit siya. Well, sa tingin ko naman, wala namang ginagawang masama si Miss Maharlika para ilaglag ni Miss Pebbles. Same din sa akin, wala naman akong pinakitang masama sa kanya para, well, I don't know, i-reveal ba niya ang aking whereabouts, like my details, my home address, and whatnot. Diba? Kasi syempre, kapag tinuring kong kaibigan, wala naman akong itinatago. Bahala na siya, okay? Gusto ko mag-apologize sa President at sa First Lady, sana mapatawad niyo ako. Ang dami ko nakitang videos kasi mga ate at kuya na parang yun nga, nakikiisa na rin siya sa tumatawag kay VP Sara na pusit-pusit, ganyan. And pati kay OJC sinisiraan din niya. What? Ano to? Anyway, may mga pa Airbnb thingy. Ayan. Ito naman ang sinabi ni Miss Pebbles, huwag nyo idama yung EDSA Friday group, saka na umepal kung nagpagod at sumama kayo sa kanila at wag pala desisyon. Medyo na-appreciate ko siya dito ha. Sa comments, wala kayong alam, hindi ako apektado sa mga comments niyo sa akin, manggigil kayo hanggat gusto nyo. Kung gusto nyo naman maputulan ng ugat sa ulo, dito lang kayo, huwag kayo aalis. So magbabad kayo sa page daw niya. At kuya. Mukha daw siyang puro daw siyang content ng mga DDS vloggers. Nag-release na po ako ng statement ko mga ate at kuya na sabi ko nga, ang lahat ng mga magiging banat ni Miss Pebbles from now on ay hindi dapat makaladkad ang EDSA Friday group. Okay? Maybe pakita ko yung naging statement ko kanina. Hold on. Pero na-post ko na yan sa social media eh. Na labas kami dyan. Kasi pati kami po, inaaway ng ibang mga vloggers, nagiging content pati ang EDSA Friday group. Kung ano-anong, well, hindi ko pinapanood para, di ba, hindi ako maapektuhan. Pero bakit kami kasama? Kung napapansin nyo, 2 buwan nang binitiwan ni Pebbles ang EDSA Friday group. Sa statement ko, basahin ko na lang at na-post ko naman na yan sa YouTube mga kuya. Sana po huwag idamay ng ibang taong nagalit sa pagbaliktad ni Pebbles ang EDSA Friday group. Matagal na pong tinalikuran ni Pebbles ang EFG. Ang kanyang mga banat ngayon ay personal stand niya at hindi kasali o sumasang-ayon sa kanya ang mga miyembro ng grupo. I'm speaking on behalf of EDSA Friday group dahil ako po ang I'm one of their vloggers, okay? Okay. Ngayon, ano ba ang ganap ng EDSA Friday group? Sino-sino ba tong mga to? Sila po ay mga ordinaryong taong dumadating dyan sa EDSA. Ngayon, tinanong ko, mag-i-elect ba sila ng officers? Ayaw nila. Gusto nila pantay-pantay. Pero syempre, ang tinitingala ng mga yan ay si Sir Jonathan Morales at saka si Pebbles. Ngayon, ano ang role ko? Pinakiusapan ako ni Pebbles, mga tet kuya, na ako muna pansamantala ang tumao sa EDSA habang siya ay wala.
marami siyang ginagawa, may mga iniintindi, nagkakasakit. And then eventually pumunta ng Thailand. Naka 1 month yata siya doon. And then pagbalik niya, sabi ko, pwede ko nang i-let go yung EDSA kasi marami naman ako iniintindi. Magastos mga ate at kuya eh. Yan yung mga reasons kung bakit gusto ko ring bumitiw. Ang laki ng gastos, ang layo ko. Minsan nag-check-in ako sa hotel. Like, 'di ba, minsan kasi pagod mga ate at kuya, kita niyo yung sakripisyo ko diyan, 'di ba? Bumabiyahe ako, nagkakanda traffic ako, nalilate na ako. Pagkatapos ng EDSA Friday Group, pagkatapos namin tumambay sa EDSA, langhap namin ng polusyon diyan, alikabok, nauulan na, lahat na ng kulang na lang pag i-sniperin kami dun eh. Bangbangin kami, gurgurin kami. Actually, ginimbal na nga kami ng mga pulis doon. 'Di ba, muntika na magkaroon ng standoff doon. So, ang laki ng sakripisyo ko. So, anyway, hindi naman ako nanunumbat, masaya ako sa ginagawa ko. Okay, nakakasanayan naman ang katawan ko kahit nga ang dami-dami ko ng allergies, naglalabasan, may asthma ako eh. So, nung bumalik siya from Thailand, sabi ko, okay, pwede na akong hindi malimit pumunta ng EDSA at magastos nga, malayo, nakakapagod. May hika ako, may expose pa ako sa ganyan. Although pag bagsak katawan ko talaga mga ate at kuya, kaya minsan nag-hotel na lang ako para pagkagaling doon, tulog na ako, plakdaan na ako, ibabiyahe ko pa ba yung 9:00 kami natatapos, babiyahe pa ako pauwi ng probinsya, di anong oras na ako makakarating, 1:00, 2:00 ng madaling araw. Eh, ang ginagawa ko, nag-check-in ako sa hotel, dagdag gastos pa yan, para lang makatulog na kaagad, bagsak ang katawan ko niyan, hindi na ako nakakapaghilamos kahit puro alikabok ang mukha ko eh. So, hindi niyo ako masisisi kung bakit parang gusto ko ring bumitiw eh, kanilang grupo yan, tapos itiniwangwang sa akin, ipinaubaya sa akin, tapos magko-quit pala. Okay? Pero hindi kami galit kay Pebos, masama loob namin. Kayo, may karapatan kayong magalit kasi hindi pwede yung ganito. Bumaliktad, manlalaglag to. At mag-agree ba kayo sa akin na bago siya i-welcome with open arms, kailangan may mga kondisyones yan, ilaglag mo si ganito, banatan mo si ganyan. Magagamit to laban kay Miss Maharlika eh. Pero nakakatuwa kay Miss Maharlika, alam niyo yun, hindi na niya pinapansin. Kung saan na lang masaya si Pebbles, okay? Ganon. And again po, ang kwento dyan, 4 na tao ang inofera ni Pebbles para hawakan ng EDSA Friday Group. Isa ako doon, may isang lalaki, may 2 babae. Ang lahat ng 4 na to umayaw. Kasi wag ka namang pare-pareho ang aming reasons, wag mo naman kaming sukuan. Okay? Ay, natatakot ka ba? Porke nagkaroon ng standoff dati, muntik-muntikan na, yung pinapuntahan kami ng bata-batalyong pulis, yun ba yun? Ang sabi ni Miss Pebbles, tinatambangan siya sa bahay nila ng 2 mga maskuladong tao. So siguro wala na ngayon tumatambang sa kanya dahil bumaliktad na eh. 'Di ba? Well, karapatan niyo magalit yun, pero labas po ang EDSA Friday Group sa kung ano man ang gagawin at sasabihin niya balang araw. Ngayon, sabi ko, kung sakaling ako man ay atakihin ni Miss Pebbles, which sa tingin ko ay hindi, pero if ever, kaya ko sagutin. Kasi in the first place, wala naman akong pinakitang masama sa kanya. Ang pinakamalaki ko lang din na pwedeng isipin niyang, or hindi niya ikinatuwa sa akin, ay yung pagtanggi ko na ako ang mamuno ng EDSA Friday Group. After all, ayaw ng EDSA Friday Group na may namumuno. Ayaw nila ng may officers. Sino ba yung dumadating dyan? Siyempre, mga ordinaryong tao lang. O, kapag malimit kayo dyan, consider yourself as member of EDSA Friday Group. Kaninang umaga, nagulat ako, nag-aalisa na sa group chat namin ang mga miyembro. Yung pala, si Miss Pebbles, umalis na sa grupo. Kaya ko nalaman na kanina may statement na siya na bumibitiw na siya. Well, kung saan ka masaya, sige. Right? Pero sana nilinaw mo na noon pa man na kaya ka pala hindi na sumisipot, may bala kang bitawan yan. Sayang ang sinimulan mo. Oh. Siguro gusto na niya ng tahimik na buhay. Kasi mahirap magsalita ngayon. Right? Tapos ang gulo-gulo pa. Mamaya, discuss natin kung bakit ang daming kaguluhan. Marami akong gustong sabihin sa'yo. Oh. Magulo nga naman. Katulad nun, may nagbulsa, may nagkamkam ng halos kulang-kulang 1 milyon. Di pa nga siguro nakakarating kay Pebbles yung eksenang yan. Okay?
Ang gulo-gulo ng mga Duterte supporters. Yung iba may mga vested interests. Pati bayan na lang talaga ito. Pero kung gusto ko ng tahimik na buhay, baka bumitiw na lang din ako. Oh, ay yung mga matatapang nga, ay si Miss Pebbles, kilala siyang matapang, ay bumitiw, eh, ako pa. Kala ko palaban siya eh. 'Di ba? Pasensya na kung may masasabi akong hindi maganda. Miss Pebbles, ang EDSA Friday group, yung grupong iniwanan mo, hindi hindi galit sa'yo. Masama lang ang loob. Bakit? Mga followers mo yun eh. Kayo ni Sir JM ang nanguna dyan, kayo ang pumunta dyan, nagyaya kayo ng followers nyo, kaya nagdatingan ang mga yan kasi kayo ang nakita. Yung miyembro karamihan ng EDSA Friday group, mga fans ni Pebbles. Mahal si Pebbles. Kaya hindi magawang magalit sa kanya. Ang nagagalit sa kanya ngayon, syempre, mga DDS, we can't blame them. Bakit siya bumaligtad? Mahirap magtiwala ulit. Ano, babaliktad siya ulit, tapos babalik ulit sa atin? Ano ba yun? Mag-iingat ka, Miss Pebbles, baka magurgur ka. Kung nandyan ka, edi sige, enjoy mo na lang. Total, mukhang mai-enjoy mo naman yan. Hindi namin alam kung anong dahilan kung bakit ka bumaliktad. May threat baga sa buhay mo, may offer bagang maganda sa'yo, wala na kami. Move on na lang kami. You know the stages of grief? Dabda? Oh, nasan kami? Nasa denial stage kami. Tama ba? Nasa denial stage kami ngayon. Oh, na tumiwalag na ito, di ba? Denial, anger. O, yun na nga. Tama ba? Dabda yun eh, yung initials, acronym. O, anger, marami nagagalit. Siyempre, hindi mo masisisi, magalit sa iyo yung mga followers. Eh, nag-leave na nga sa ano mo eh, sa page mo. And then what? Bargaining. And the depression. Ma-depress kaya kami? Parang hindi naman kami ma-depress mga ko. And then accept. Okay? Sa akin kasi tanggap ko na kung siya man ay bumaligtad. I don't know. Sana tama yung landas na tinatahak niya, no? Pero kung ako man mga ate at kuya ay bibitiw, hindi ako para pumunta sa kampo nila. Tama ba? Oh. Kung ayoko na sa laban na ito dahil delikado ang buhay ko, hindi ako para sumipsip sa kanila. Pupunta na lang ako doon sa kabilang parlor o sa kampo ng kuting at ahas na yan, siguro kung talagang ako'y dayok-dok at hangol-hangol sa pera or kung ano man tawag nyo dyan, patay gutom sa pera, magsisip-sip ako ngayon sa kanila. O dapat nga hindi na ako umalis eh. Nandun naman ako, BBM supporter naman ako dati, dapat hindi na ako umalis. Ensaymada naman ako dati akong miyembro ng Ensaymada, ako lang ang unang nag-quit. Dapat hindi ako nag-quit, siguro ngayon, hayahay ang buhay ko. Right? Nagtatabaan at umuunlad ang buhay ng mga Ensaymada eh. Oh, ay lalo pa ako, teacher ako, nung ako'y napasali sa grupo ng mga sip-sip vloggers noong 2020, tuwan-tuwa sila. Ay nako, we're very happy we have Maui, a teacher and educator and also a radio host, radio and TV host nasa media. Yun ang credentials ko mga ate at kuya nung pumasok ako sa grupo ng mga kamangyang vloggers, tuwan-tuwa sila. I didn't see anybody na gano'n ang kanilang pag-welcome. Oh, mga nanonood na Ensaymada dito, mamin kayo. Nung ako'y sumali sa grupo nyo, tuwang-tuwa kayo. Lalo na yung leader nyong mukhang ang kutis ay hindi naliligo. Oh. Tuwang-tuwa kayo dahil nasalihan kayo ng isang teacher. Tapos, nasa media pa ako nun. Nasa DWIZ ako nun eh. Nasa radio, nasa TV, part of the media. Tuwan-tuwa kayo. Yes, yes. May mga bongga na yung, kasi yung ibang Ensaymada, mga nagba-vlog lang doon sa Dolomite Beach. Mga nagkakalye survey lang nung araw. Mga mapanlait nga kayo dyan sa palasyo, sabi nyo, mga baluktot ang dila ng mga vloggers, mga Ensaymada eh. Mga kutis baya. Mukha naman talaga mga dugyot ng ibang Ensaymada vlogger. And then here I come. Oh, kahit pa paano, hindi pwedeng ismulin. Kaso umayaw ako. Bumaliktad akems.
I remained Duterte supporters. Pero hindi na ako, halata ko ang unity mabubuwag. Kung matagal na kayong mawinyas, alam nyo yan, daldal ako ng daldal, mabubuwag ang unity, nabuwag nga. Kumiwalay na si VP Sara. Nagsabi ako ng kasinungalingan, hindi. Oh. So, ano ba ang dapat kong gawin? Kung silang matatapang natakot ba sila? Na-offeran ba sila? Ano ang dahilan kung bakit sila bumaligtad? Ngayon, ilang milyones ang i-offer sa akin para ako bumitiw? Kaya ba akong silawin ng milyones? Or sisindakin ako? Like parang patatambangan din ako sa mga malalaki ang katawan. Parang may pa-death threat thingy din. Para ako ay huwag nang bumatikos. And mind you mga ate at kuya, nakarating sa akin, tapos na nilang trabahuhin si Kibuloy, tinatrabaho na nila si Spokes, ang susunod na target, mga vloggers. Kakasuhan ang mga vloggers. Sa susunod ko yan i-discuss. Napakaraming bagay na pwedeng, alam niyo yun, nakakawalang gana eh. You're looking up to these people. Hinahangaan mo sila dahil akala mo matapang. Turns out, hindi naman pala. Diba? So, kung hindi kayo tataka, ang tagal, ilang araw ako hindi nagbo-vlog, nakakahawa mga ate at kuya itong pagsuko ng iba. Okay? Nakakahawa. Well, maybe, move on na lang ako. Wag na akong manood at 'di ba? Wag ko na lang pansinin katulad ng advice sa akin ng kung sino man na wag mo nang i-discuss 'yan, Maui, wag mo nang intindihin. Move on na lang. Let it go. May nag-advise sa akin mga kuya. Ang dami kong gustong sabihin. Alam kong naninimbang ibang nanonood dyan, yung iba naman nagpipiesta dahil sila ay mga nakaaway ni Pebbles. Alam nyo ba ang dahilan ng pagbitiw ni Miss Pebbles? It all started in Hong Kong. Hindi ko na lang i-elaborate kasi magmo-move on ako. Agree ba kayo mga ate at kuya? I-comment sa comment section at mag-like and subscribe na rin po kayo. Or bibitiw ba ako o hindi? Lalaban ba ako o hindi? Masisilaw ba ako sa milyones o hindi? Papadalahan ba nila ako ng mga maskuladong mga manggugurgur tapos matatakot ako? Kaabang-abang ang mga susunod na magaganap. Maduduwag baga ang Principesa? Magpapalit na ng content? Pa-comment po sa comment section at mag-like at subscribe po.